Dadaling ko to. Makeup lang to. If you love me, come with me. Sasama ako. Pero sigurado naman akong hindi tayo makahanap ng mga pupong pulis ang Kalabari. Nakapwesto na ba lahat? Nakapwesto na, Chief. Let's move! Kami, Chief. Napasok tayo sa mga pulis! Hindi tayo magpapahuli sa mga pupong pulis na yan. Come on! Dito! Subuko ka na. Para lumaban. Collateral damage. Paano mo nagawa sa akin to? Ha? Minahay kita! Mission accomplished, Chief. Good job. The Regional Trial Court, Branch 4032 is now in session. Presiding Judge, the Honorable Maribel Salud. Good morning. Please be seated. This case carries serious implications, not just for the parties involved, but for the public as well. The court reminds everyone that the accused is presumed innocent until proven guilty. Order and respect are expected at all times. Prosecution, please proceed. Mr. Ignacio, may ituturo mo ba sa korteng ito kung sino ang tinutukoy niyong utak ng sindikato sa Kalabari? Siya po. Your Honor, that would be all. After years of protecting the accused, what made you finally come forward and tell the truth? It was a time when Glenn asked me to kill his own father, Joaquin Guerrero. Mag-revive siya. I need you to do something. Are you seriously asking me this? Tatay mo itong pinag-uusapan natin. Order in the court. Based on records, the death of former Mayor Joaquin Guerrero was due to a heart failure. Sinasabi mo bang hindi ito aksidente? Ay, hindi po. Nung nalaman ho ni Mayor Joaquin Guerrero na ang leader ng mga illegal na gawain sa Calabari yung anak niyang si Mayor Glenn, pinuntahan niya to. Nagtalo silang mag-ama. Kasi inatake si Mayor Joaquin. Anong ginagawa ni Glenn Guerrero during this time? Nung inatake si Mayor, sa kwento niya sa akin, pinahirapan niya. Hindi niya binigay yung gamot. Yung maintenance medicine. Tapos pinanuwid niyang mamatay sa atake sa puso yung tatay. Order in the court. Order in the court. Pinatunayan ng prosekusyon na si Glenn Guerrero ang pangunahing utang sa smuggling ng iligal na droga at barel at sa money laundering na nagmula sa isang warehouse sa Paseo de Calabari. Pakiramdam ko napakatanga ko. Sa hinaba-haba ng investigasyon natin, iisa lang palang may gawa ng lahat ng to. Pati na rin yung pagkamatay ng tatay ko. Ako pa yung unang nagduda sa tatay mo, Tonyo. Yun pala, wala siyang kasalanan. At least ngayon, alam na natin yung totoo. At nakuha na natin yung hustisya matagal na natin inaasam.
Pwede natin ayusin yung mga bagay na nasira ni Glenn. Pwede na tayo magsimula ulit. Lieutenant Conde? Sergeant Enriquez? Dok, pwede ba kayo makausap? Oo naman. At tungkol saan? I have no excuses. And I was selfish. At dahil dito, marami akong taong nasaktan. Tulad niyo, at tulad ni Faye. Habang buhay kong pagsisisihan ang lahat ng ginawa ko para kay Glenn. Wala na akong ibang magawa kundi magdasal na sana magpatawad niyo ako. At magpatawad ko rin ang sarili ko. Kung hindi dahil sa'yo, Doc, malamang nakatakas na si Mayor Glenn. Dok, pare-pareho tayong nawalan. Ang importante, pinili niyo yung tama. Doc, matagal ka na namin napatawad. Pare-pareho tayong biktima dito, Dok. Salamat. Thank you, Doc. Sige, mauna na ako. Ingat, Dok. Doc. Accused Glenn Guerrero, please rise. The court is now ready to promulgate its judgment. Criminal case number RTC branch 4032-2026-0912. People of the Philippines versus Glenn Guerrero in the dispositive portion of the decision. The court finds the accused Glenn Guerrero guilty beyond reasonable doubt of the crimes charged. Accordingly, he is here sentenced to reclusion perpetua, together with all accessory penalties provided by law, and is ordered to pay the corresponding fines, damages, and civil liabilities. So ordered. Court is now adjourned. Sa desisyong inilabas ng korte, si Roman Santiago ay mahatulan ng mas magaan na parusa matapos makipagkasundo nito na tumayong state witness laban kay Glenn Guerrero. Samantala, si Dr. Cecilia ay hindi makukulong. Ngunit, tuluyan ang tinanggalan ng lisensyang medikal at ipinagbawal sa anumang posisyon sa gobyerno bilang kapalit ng kanyang mahalagang kooperasyon sa kaso. Salamat din. Oo. Sige, oo. Thank you din. Salamat din. Tay, Amo, maiwan ko po muna kayo. Anak ka ng pato.
Tay, tawarin niyo sana ako. Kasalanan mo ba yun? Tonyo, ginawa mo lang yung trabaho mo, di ba? Pwede ba tayo maupo? Ay. Ang totoo po niyan, Tay, nahihiyaw ako sa inyo. Alam kong ilang beses yung sinabi na wala kayong kinalaman dun sa pagkamatay ni Vice Mayor, pero hindi ko kayo pinaniwalaan. Alam mo, nakakatawa. Buong buhay ko, I thought it was Joaquin who's out to get me. Eh, sino ba naman ang mag-aakala na yung anak pa lang may sa demonyo? Inaanak ko pa yun, kinakapatid mo. Pero alam mo, hindi naman ako nagsisisi na nakulong ako eh. Dahil hindi ko ipagpapalit yung naging experience ko sa loob. Alam mo na, mas may isang salita pa yung mga tao sa loob. In a way, nagkaroon ako ng bagong perspective. Perspective? Perspective, dahil bago ako nakulong. Puro mga material na bagay ang mahalaga para sa akin. Pero ngayon, nagbago na. Hindi na. Alam mo ko, ano? Ano? Oras. Yung oras na makasama ko ang mahal ko sa buhay. Kaya, huwag na tayo mag-aksaya ng oras para dyan sa mga bagay na hindi na natin maibabalik. Ang isipin mo ay yung mga natutunan mo sa mga naging experience mo ngayon. At kung paano mo to i-apply sa mga susunod na mangyayari. Hindi pa naman siguro huli ang lahat, ano? Pwede pa tayong magsimula ulit. Pwede pa, Tay. Sa pagkakataong to, hayaan niyo ako naman bumawi sa inyo. Alam ko na kung saan tayo magsisimula. Saan? Panoorin natin yung mga pelikula ko eh. Hindi mo pinapanood yung mga pelikula ko eh. Ano? Sige, Tay. Wala na rin naman akong gagawin eh. Ay, naalala ko nga pala. Alam mo, meron akong napanood nung nandun ako sa loob. Yung Green Bones. Ang gandang pelikula. Ang galing mo artista dun, yung Dennis Trillo. Napanood mo ba yun? Tay, busy eh. Panoorin din natin yun. Halika na. Ang galing nun. Ang daming nakuhang award. Ang tindi nung artista. Ako. Lola, nasaan naman sila Mart Abdul? Uy! Ay, ako Ito na, sorry na! Ayan na. Kinukuha namin yung mga bayong! Lola, bakit kailangan kasama pa ako? Mamamalengke lang naman kayo. Diyan naman yung dalawang yan, oh. Ay, gusto ko naman siyempre sama-sama tayo. Oo nga, Bobby. Pagbigyan mo na si Lola, minsan lang maglambing sa yan. Para mas mahaba yung bonding natin. Oo nga, ate, saka first time ko kaya sa market. Gusto ko kasama kita. First time sa market, nakaminis. Ikaw pa, ikaw talaga. Ikaw, Lola, naka-blush on ka pa, ah. Ayos kayo. Ako nagsabi niyan, kahit palengke lang pupuntahan, kailangan nakaayos, di ba? Yes! Oo, tayo na. Tara. Ano, excited ka naman tikman yung luto ni Lola? Oo!
Naku, nagsimula yan si Lola mga 10,000 BC. Ikaw ba si Faye? Ba't sagot pa Papunta sila ng station 12. Hoy! Hoy! Miguel! Nasa kamay! Mami! Lee! Van! Anong ginagawa niyo? Akala ko ba nagbago na kayo? Kasi, ano kasi? Huwag kang kikilos. Ay, bilis! Tingnan ko to! Tonyo! Tonyo! Sorry! Ano ka ba? Ano ba ginagawa mo? Ano nangyari? Bakit? Magpo-propose dapat ako sa'yo eh. Tututukan kitang ganun. Harap ka sa akin, pagharap mo. Palud na ako. Pero, binasag mo eh. Binasag ang alin? Binasag mo yung plano ko. Sorry. Instinct yun nila mo naman. Parang hindi mo naman ako kilala eh. Okay lang. Tutuloy ko na yung proposal ko ha. Papi, noong unang magkita pa lang tayo, alam kong kaaway na kita. Ilang beses na tayo nag-away, ilang beses na tayo nagtalo. Pero na-realize ko, kapag mag-asawa naman, hindi naman yun puro happy-happy na lang, di ba? Kaya kung meron man akong babaeng pipiliin, na makikipagtalo at makikipag-away sa akin habang buhay, ikaw yun. Roberta Bobby Enriquez. Will you marry me? Dapat ba ako mag-yes? Eh di ba, ang dami na namin pinaan ng problema ni Tony? Di ba yung red flag? Ang galing natin, sir. Eh, mahuli pa rin naman namin sila kahit hindi kayo dumating. Magpuputokan kita! Sinabi naman huwag kang makialam dito eh! Huwag mong gagamitin yung personal na buhay ko para ituwid ako. Apat yan ha. Tatlo sa akin, tatlo sa'yo. Sarundayan niyo naman. Dalawa tayo. Saan ka nanggaling kanina, sir? Bakit mo sasabihin sa nanay ba kita? Ito mo lang naman nalaman na kapatid mo siya eh. O di ikaw na. Ikaw na magaling. Sanay naman ako maging single. Nandiyan naman yung mga kaibigan ko eh. Nasamahan na rin kita. Okay, lang look niya. Malaki talagang tiwala ko sa inyong dalawa ni Sir Tony. Higit sa lahat, nandito naman ang lola at ang kapatid ko. She's my half-sister. Ang apong maganda. Sa Lola. Kaya dapat nga ba ako mag-yes? Kailangan ko pa ba si Tonyo? Or okay na ako na wala siya? Ala ko pa naman mahal niya ako. Pinaasa lang pala ako. Nag-propose ako sa kanya, ha? Nag-propose ako. Akalain mo pa naman eh. Sagot sa akin eh, no.
Kaya kayo mga babae, huwag kayong magpapaasa. Kung hindi nyo lang din pakakasalan, tigilan nyo na. Nakakasakit kayo eh. Alam mo, huwag mo nang isipin yun. Dito naman ako eh. Ako din. Kaming dalawa magpapasasa ngayon. Yan. Yan ang gusto ko. Tonya! Ano yan, ha? Ano yan? Sino yung mga yan? Ha? Bakbay-akbay ka pa? Papi, huwag kang ingay. Nagtatrabaho ako. Undercover. Undercover? Bakit sino ba yung iniimbestigahan mo, ha? Pupuking ako ng ginagawa. Pupuking? Ayan o. Ayan. Eto? Yan ba? Yung dalawang pangit na yan? Papi. Ha? May drugs yan sa loob. Ano? Drugs yan sa loob. Drugs? Ha? Tonya, napapalusot ka lang, ha? Ha? Sinungaling ka sa akin porkit buntis ako? Hindi ako Ha? nagsisinungaling. Gusto mo lang ng babae eh. Hindi ako ng mga babae. At kayong dalawa, ha? Kayong dalawa, umuwi na nga kayo? Cover na pala, ha? Umuwi na ka, mabuti ko. Hala, totoo nga. Ano? Naniniwala ka na? Sabi ko sa'yo, undercover ako eh. Ano? Ano? Naniniwala ka na? Nagsisinungaling ba? Eh, ba't hindi mo kasi sinabi? Maniniwala naman ako. Hindi mo na talaga sinabi kanina. Ang sabihin mo, ayaw mo lang ako ka-partner. Ano ayaw? Sinabi ko nga kanina. Hoy! Tonya, ako na to. Sakto, bored na rin ako eh. Gusto ko magpapawis. Papi, hindi pwede puntis ka. Ako lang bahala dito. Ronyo, ano ka ba? Sige na naman oh. Gusto ko eh. Pag hindi ka pumayag, magagalit ako sa'yo. Ano? Sino gusto mong awayin ko? Ikaw o sila? O sige, isa lang ha. Isa lang. Hoy! Ano mo? Patitwentuhan lang tayo? Akin yan nakadilaw. Charot lang. Oo, kaya kong tumanda na single. Pero diba, iba pa din pag nananap mo na yung makakasama mo habang buhay. Yung nandyan sa tabi mo, sa mga panahong malungkot ka at masaya, yung taong kasama mong tatawid sa lahat ng problema. At higit sa lahat, yung taong pag-aalayan mo na lahat ng tagumpay. Di mo ramdam, pero ako ang patay sindi. Mabilis kong umatake, wala nang babala. Kapag kumilos na, wala ka na. Takbo, saan ka tatakbo? Hawak ko ang laro, yun ang oras mo. Hirapan kayo. Saan ka tatakbo? Wait lang, bukupay. Huwag kang aatras, kapisan kang dikit. Mahal kita, Bobby. Mahal din kita, Tol. Lagot ka ikay kontrolado. Mag-ingat tinagal ako, delikado. Kahit bumiti ka, kita ko ang takot. Boses kay paulit na bumubulong sa'yo. Wala kang laban, huwag kang magkunwari. Ako ang rason, di mo inilugabi. Okay lang ako. Sabi sa'yo, hanggang dikit tayo eh. For real. Pero ako ang patay sindi. I love you, Apple Pie. Mabilis kong I love you, bukupay. wala nang babala. Kapag kumilos na, wala ka na. Mabakong ka pa ha. Moment kami dito eh. Kaya ako si Tonyo. At ako si Bobby. Sanggang dikit. For life. Gusto ko yung ginawa ng babae kasi. Perfect! Diba? Ito lang pala kayong dalawa. Nanood kami sini ang ganda. Sumama kayo, magugustuhan nyo, Teo. Pagod na si Lola, pinagod niya yata to eh. Magpahinga na kayo. Magpahinga na kami ng tulog, ha? Sige na.
gusto mo dyan. Okay lang yan. Relax ka lang.